Ang ginawa nila, sinampahan ako ng kaso sa yung address na ginamit nila na address ko ay ibang lugar. Ang purpose nito, kaya in-address nila sa ibang lugar ay para hindi ako maka-attend. Sinadya ito para agad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Ito ang wow trending. Posibleng maulit muli ang nangyari kay ex-PDEA agent Jonathan Morales na tinaniman ng kaso noon ng mismong mga opisyal pa ng PDEA na kanyang mga kinalaban 12 years ago ang nakalipas, at ito ang nangyari kay Jonathan Morales. Sinampahan ng kaso at para lumabas kaagad ang warrant of arrest, imbis na ipadala ang subpina sa kanyang address, abay gumamit daw ang mga nagsampa sa kanya ng kaso ng ibang address para hindi makapag-counter si Morales at agad itong huhulihin. Naging usap-usapan ngayon na baka sa ika-4 na Senate hearing ay dadamputin na lang bigla si Morales kung ito ay sinampahan na naman siya ng kaso at hindi pinadala sa address na kung saan siya nakatira. Gusto ng mga netizen na ibalik na si Jonathan Morales sa PDEA dahil para umano mawala na ang droga sa Pilipinas, at dahil nga next year ay election na. Para sa mga netizen, mas magandaan niya na tumakbong senador si Morales. Takbo ka Sir Jonathan Morales sa 2025 na election, maging senador ka, boto ka namin dahil nakita namin na tapat ka sa iyong tungkulin at para labanan mo ang pagkalat ng droga sa Pilipinas. Sir Morales, please consider to run for senator. You deserve to be one. Thank you for being brave, for telling the truth. Patnubayan po kayo ng Diyos pati na ang inyong pamilya. Saludo po ako sa inyo. Sobrang napabilib ni Morales ang mga netizen sa kanyang ipinakitang performance sa PDEA noon, lalo na ngayon sa pag-expose niya sa PDEA leaks. Kaya ito ang kanilang mga komento. Walang katapusan ang kabalbalan ng Marcos administration. Miss Maharlika, please iparating kay Senador Bato na gagawa ng batas na yung mag-file ng kaso ay siguraduhin na tama ang address para makarating sa accuses. Kung ipadala nila sa wrong address, yung nag-accuse ang makukulong kasi ginagawa ng mga bangag na government na ginagawa ng modus na ito. Thank you, Miss Maharlika. Takbo ka Sir Jonathan Morales sa 2025 maging senador. Boto ka po namin. God bless you po. Sana po ay lagi po kayong mag-iingat, lalo na po ikaw Miss Maharlika. Ingat po kayo palagi. Sir Jonathan Morales, sana tumakbo ka sa Senado sa susunod na eleksyon. Ikaw ang kailangan namin na public servant na may malasakit at pagmamahal sa bayan. Magandang maging senador si Morales para mapagtibay pa ang PDEA. Gumawa ng dagdag na batas sa PDEA kasi alam niya ang butas ng PDEA para lalong tumibay ang pagpapatupad nito. Pinaka-the best nating gawin para kay Mr. Morales ay ipanalangin ang kanyang kaligtasan sa mga kamay ng demonyong gobyernong ito. Kayo ba nakaranas ng ganyan na kakasuhan kayo at ililigaw yung mga address, ganyan? Opo, sa katunayan, ako po ay kinasuhan ng hindi ko alam. Kinasuhan ako ng gobyerno, partikular ang PDEA. Ako po ay kinasuhan. Kailan po? Bago? Hindi po, mga ilang taon na po ang nakalipas at wala na po ako sa PDEA. No? Ang ginawa nila, sinampahan ako ng kaso sa prosecutor's office at yung address ko hindi yung address na alam nila. Okay. Kumbaga, yung address na ginamit nila na address ko ay ibang lugar. Ang purpose nito, kaya in-address nila sa ibang lugar ay para hindi ako maka-attend sa isasagawang preliminary investigation. Kumbaga sa talagang sinadya ito para agad-agad magkaroon ng warrant of arrest. Para madampot ka. Opo. At mamagsak ka. Kapag ipinailang kaso sa piskalya at ito ay nagkaroon ng ng preliminary investigation, magsusubpoena yung piskal, isusubpoena lang ng piskal kung ano yung address na nakalagay para doon sa respondent o doon sa suspect. So kung ang inilagay na nagdemanda yung address, halimbawa address mo sa Marikina, yun talaga legit na address mo. Pero ang ginawa ng nagsampa ng kaso sa iyo ay in-address
doon sa Quezon City, hindi makakarating sa bahay mo. Hindi ka manonotify. Diba? Kumbaga sa ano, madedeprive na yung iyong mga karapatan na sumagot o mabigyan ka ng pagkakataon para sagutin yung demanda laban sa'yo o yung reklamo. Ganon ang ginawa sa akin. Kaya ginawa nila yon para ma-waive yung aking mga karapatan na i-submit yung sarili ko sa preliminary investigation. At kapag na-waive ko yung karapatan ko, ang gagawin ng piskal, syempre, i-resolve yung kaso kung ano lang yung nasa kanya. Nandun sa kanyang, yun lang ang niya. Siyempre, ipo-forward niya yun doon sa reviewing prosecutor at saka doon sa approving prosecutor, then ipapile yan sa court. Siyempre, automatic yun. Hindi na kumbaga sa yung ginawang kaso, tsak yun, present lahat ng elements ng krimen. Definitely. Oo. Kasi ipapile ngayon sa korte yan. Pag ipile sa korte yan, within 10 days, maglalabas ang judge ng warrant of arrest para makustody ka sa korte. Yun para doon mo sagutin. Paano kung hindi mo alam, wala kang alam, kagaya nangyari sa akin. Kaya yung nangyari sa akin, bigla ako nagkaroon ng warrant of arrest, bigla akong nahuli. Hinuli ako. Alam mo ba ang ginawa sa akin? Hinuli ako ng Huwebes. Talagang sinerve yung warrant. Sinerve ng mga pulis. Bali, ang warrant, ang dala nilang warrant, dalawa. Sir, hold lang kita. So, gumawa sila ng peking address, let's say, ang tunay mong address sa Marikina, pero pinadala sa Pasig. Pero nung inarrest ka nila, doon sa address mo, alam na nila kung saan ang address mo. Oo, ganito Pero hinuli nila ako doon sa may umattend ako ng hearing. Doon sa Hall of Justice ako hinuli. Doon ako hinuli. Ngayon, ganito nangyari sa akin. Ganito nangyari sa akin. Hinuli ako ng Huwebes. Nilakad ko yung piyansa ko para makalabas ako ng Biyernes. Di ba? Ngayon, nung palabas na ako ng Biyernes, sinerve uli yung panibagong warrant. Panibagong kaso na naman na hindi mo alam. Oo, dapat yun. Nasa kanila na lahat yung warrant, isang serban lang para maasikaso mo kagad yung bail mo. Ang ginawa sa akin talagang inutay-utay. Hawak na nila yung warrant Ganun ang ginawa nila sa akin. Ganoon Sir, yung ginawa nila? Ganon kalupit. Imagine mo, PDEA yun, sir. Gobyerno yun na supposedly sandalan ng taong bayan. PDEA yun, ahensya ng gobyerno. Pero itong ginawa sa'yo. Oo. Tignan nyo doon sa complaint, yung nag-file ng complaint sa akin, under oath siya. Naglagay siya ng address na doon ako nakatira. O doon ako matatagpuan. Perjury. Pero nagsinungaling siya. Alam naman nila at meron akong 201 file sa PDEA na ang address ko ay dito sa bahay kung saan nakadeklara doon sa PDEA. Pero gumamit sila ng ibang address. So, ang nangyari, yung napailan ako ng kaso at yun dininig. Kaya yun, acquitted ako dun sa kaso na yun. Biruin yun. Kung ako tinamaan dun sa ipinail na yun sa Quezon City, 2 kaso, isang Section 91 at saka Section 92 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ito yung hindi pagbebenta ng kundi yung hindi ka-attend dun sa hearing at yung sinasabi na yung kaso ay binangling ko o yung binaliwala ko. Binaliwala o kung parang binenta mo yung kaso, nilaglag mo, parang ganun. Okay. Ganun. Alam mo ba kung tinamaan ako ron? 20 years ang bawat isa. 40 years. Oo. Tignan mo yung perwisyo na ginawa. Alam mo, nung magkaharap kami sa korte, ang sabi sa akin, Sir, sorry, napag-utusan lang kami. Ito po yung nag-file sa inyo ng case. Oo. Nakakaharap ko. 3 beses ko na nakakaharap dun sa Senado. 3 beses. Kaya nga sabi ko, may araw ang paniningil. Kaya marunong ang Diyos. Sa kanila. Totoo yun. So, pero yung 20 years na sinasabi mo, na
nabasura na yun, no? Di ba? Acquitted ako. Acquitted ka na. Oh, acquitted ka doon. Ako. So, acquitted. Ngayon, isa na lang. Isa na lang yung pinail nila. Kaya nga, ano po yun? Yung false di ba pala pwede yata? Yung false testimony. So, pero hindi pwede i-discuss kasi nga active pa yung ano niya nasa court. Opo, sir. So alam nyo yun na imagine nyo mga kababayan, ginagawa mismo ng gobyerno sa akin kay Agent Morales. Si Agent Morales, dating lingkod gobyerno. So, yung bail po nun, natandaan nyo kung magkano yung binail nyo last year? Yung binail ko, para doon sa dalawang kaso, 60,000 yun eh. Nag-cash band ako na 120. So, siyempre, yung mga ganon, napupunta naman yun doon sa lawyer eh. Siyempre, kasi ang lawyer kasi, meron tayong acceptance fee, meron success fee, meron sa mga pleadings at iba pa yung mga sa hearing, Siyempre, yan eh. Kumbaga sa yun yung profession nila, hindi mo naman pwede. Kasi napaka-sensitive ng kaso, hindi po pwedeng pabayaan eh. Dahil talagang pero tingnan mo yung ginawa ng gobyerno. Hindi ko lubos maisip bakit ganun eh. Bakit ginawa sa akin ito ng mga dati kong kasamahan. Tinatanong ko, ano ba ang kasalanan ko sa mga ito? Diba? Kung ang galit sa akin, yung Director General, bakit ganito yung mga dati kong kasamahan? Anong kasalanan ko sa kanila? Tapos, pag nakita kayo, sorry. Diba? Hindi po, sisirain yung buhay mo, tapos sorry lang. Ngayon ko lang talaga nare-realize kung bakit ako dumadating sa point na nagkakaroon ako ng mga ganitong indulto. Alam nyo, ito, nung makarating tayo ng Senado, itong doon ko lang na-realize na kaya ko pala inaabot itong mga ito dahil doon sa trabaho ng 2012. Kasi walang ibang akong maiisip talaga na na magmo-motivate sa mga ito eh. Mukhang merong gumagalaw na pera para ako'y indultuhin. Merong makapangyarihang kamay na nag-uutos sa mga ito. Kasi kung napag-utusan lang, sige, ituro mo. Kasi unang-una, kapag ikaw nag-file ka ng kaso, dapat may personal knowledge ka doon sa kaso. Kung ikaw magiging complainant, dapat may personal knowledge ka. Ngayon, kung pag-uutusan ka lang, wala kang personal knowledge, ibang usapan ito. Yes. Diba? Hindi, iba to. Kumbaga sa merong makapangyarihang kamay na hindi mo matanggihan, magkano ang dahilan? Opo. So, yun nga, sir. Alam nyo, nung bago ko nilabas ang dokumento, nagdadalawang isip ako kung ilalabas ko yung name mo. Okay? Pero, bago ko tinakpan yung pangalan mo, ni-research muna kita. So, nakita ko po yung kaso na yun nung nabanggit ko yun sa akin mga followers, nung last year. So, nagkaroon ako ng conclusion na sabi ko, itong kaso nitong certain na nakasign dito sa dokumento na ito, maaari ito ginawa sa kanya dahil na-anticipate na ng gobyernong ito na later on lalabas ka. Parang yun lang yung sa akin. So, pero katulad ngayon, sabi mo, hindi mo alam bakit ang tagal mo nawala sa PDEA, tapos na-realize mo na, may mahiwagang kamay o makapangyarihang kamay na gumagalaw dito. And I think pareho tayo ng conclusion. Pero gusto ko lang ipaintindi sa atin mga kababayan. Kaya po ako galit na galit sa gobyernong malupit ang mababastos, panggigipit, pagsira ng kinabukasan, pagsira ng buhay ng katulad mo. Kasi sir, kunyari ikaw, imagine mo, in-arrest, binigyan ka ng warrant of arrest, o sinervan ka, sa kadahilanan na mayroong ginawa itong gobyernong na to sa pagpaligaw ng iyong address. What if kung wala kang 120,000? So, matutuluyan ka sa kulungan. Yun. Tama? Ganon ang mangyayari. Talaga, kung wala kang pampiyansa, magpapahinog ka ng bukol doon sa loob ng kulungan. Diba? Oo, may karapatan ka nga para doon sa temporary liberty, by virtue ng bail. Pero kung wala ka naman pang bail, paano ka na? So, ito yung masakit sa akin bilang Pilipino na what if
Kasi ginawa nila sa akin to eh. Ginawa nila, nag-invento sila ng kwento. What if si kunyari si Sean Miggs, okay? Si Sean Miggs, okay? Siya ay isang simpleng mamamayan, may kapitbahay siyang congressman or sabihin mo barangay captain na lang, si barangay captain may connection kay Lisa Araneta Marcos, tapos sabihin ni barangay captain, o Lam, kasi itong kapitbahay ko, visit ako dito, naiinggit ako dito, for whatever reason, baka pwede mo akong tulungan, kakasuhan ko ito. Sasabihin ni Lam, o sige, kasuhan mo yan. Tapos iligawin mo yung address, da. So, fast forward, nabigyan siya ng warrant of arrest na wala siyang kinalaman. Then, dahil naresto siya ng kunyari Thursday o Friday na lang, wala siyang pera, ikukulong siya. And the point here, wala ka nang ilalagay sa lamesa mo na pagkain, tapos puperwisyuhin ka pa mismo ng gobyernong ito, ng mga gobyerno ito, yung mga teori sa gobyerno na kalaboso ka or maipakulong ka, nang walang kakalaban-laban, kumbaga talagang violate yung constitutional rights mo sa lahat ng klaseng aspeto, lahat ng klaseng anggulo. Ito po, Agent Morales, bakit katulad mo, ako ay nakikipaglaban na what if gagawin sa isang ordinaryong citizen na niwala nga pong pang-tuition fee ang anak, pangkain, panggatas sa mga anak, pero dahil may connection lang sa gobyerno, ito yung gagawin. Napakalungkot naman po na yugto ng buhay natin sa Pilipinas. Yung nga eh. Yun ang pinakamahirap, kung sa akin na isang alagad ng batas, ginawa yan. Lalo na dun sa mga ordinaryong tao. At hindi lang hindi lang ngayon lang nangyari. Matagal nang nangyayari at yan ang mga gumagawa lang yan, yung mga sanay sa mga ganyan ay yung may mga background sa law. Ang mga gumagawa niyan yung may kaalaman sa batas, yung nag-aral sa batas. Diba? Sino ba itong mga pumupuksa sa atin? Hindi ba mayroong kaalaman sa batas? Sa batas. Diba? Sila lang ang mayroong kaalaman sa ganyan. Kaya nilang paikutin. Kaya nilang paglaruan ang katarungan dito sa atin. Mayroon silang kakayahan na gumapang diyan sa City Prosecutor's Office, Provincial Prosecutor's Office, Regional Prosecutor's Office, even dun sa mismong sa DOJ. Sila itong nakaupo eh. Lahat ng kapangyarihan kaya nila. Bakit? Nasa kanila yung executive department. Kung ano ang ipapile ng piskalya o ng executive department, walang pakialam ang judiciary. Ang judiciary tatanggap lang yan kung ano yung ipapile ng executive department. Ang Department of Justice ay under ng executive department. Kaya kapag kayang mayroong makapangyarihang kamay na nakialam dyan, ang gagawin lang na nasa DOJ, ipapay lang yan sa korte. At ang korte, pag ipinel yan, hindi naman niya pwedeng i-encroach yung karapatan o yung authority ng executive department. Ang gagawin lang yan, maghihiring lang yan, magta-trial. Doon malalaman kung talagang may kasalanan ka o wala. Yeah. Yun lang yun eh. Doon lang yun. Ang mahirap dito, pag pinel ng DOJ yan sa korte, mapipilitan kang magpiyansa kung may piyansa. Paano kung wala? Wala. Unbailable offense yung ipinel sa'yo, himas rehas ka. Imagine yan ang ginagawa ngayon. Ginagamit nila yung kanilang kapangyarihan. Technically, inaabuso na nila. Ganyan. Kasi yan ang kumbaga sabi nga ang gumagawa lamang nito ay yung mayroong kaalaman sa batas. Nag-aral ng abogasya. Pero kung iyan ay susundin lang niya yung CPRA, yung Code of Professional Responsibility and Accountability ng bawat abogado, doon pa lang mayroong propriety na sinasaad doon sa Canon 2 ng CPRA. Pero ano nangyayari ngayon? Hindi. Sindikato na. Sindikato na po ang gobyerno. Nakakatakot. Nakakatakot po kasi
Kasi sir, yun nga, gusto kong i-diin o i-highlight sa mga kababayan. Kasi ginawa po nila sa akin, alam na alam ni Lisa Araneta Marcos, ni Marcos Bangag Jr., na ako po ay matagal nang naninirahan dito sa Amerika at wala na po akong address sa Pilipinas. Even nga po property, wala ako sa Pilipinas. Ni kahit isang posporo ng bahay kubo, wala ako niyan personally. So, yun ang ginawa nila sa akin, talagang pagigipit para again, mabigyan ako ng warrant of arrest. Pero ang isa sa mga inaano ko dyan na, syempre kasama po yan sa process yung booking, di ba? Yung kuhaan ka ng mugshot. Once diba? na ka, no? Once na isinabit mo yung sarili mo o na-arresto ka o nag-voluntary surrender ka, talagang ano yun proseso yun, no? Police procedure yun. So yun na nga, mamamugshot ka. Kasi ang mentality ng tao, hindi lang ng Pilipino, na once ang isang tao ay mamugshot, parang convicted felon ka na kaagad. Parang ikaw ay masamang tao na, which is, yun din po yung ginawa nila. I don't know if you're familiar with the case sa Okada, Manila. May issue po dyan, maisingit ko lang, ano. Yung pinaka may-ari niyan, si Mr. Okada, na mugshot yan eh. At ang alam ko po, person na mugshot yan dyan sa airport, dinampot din nila yan. Ang may kakagawan po niya na, ang gobyernong ito, si Marcos, si Lisa, si Romualdez. But anyway, sinare ko lang sa inyo. I know wala kayong personal knowledge, pero ito yung gusto kong sabihin sa taong bayan na ginawa sa iyo, ginawa sa akin, ginawa sa pinakamayamang Mr. Okada, na ang gumawa ay bangag na gobyerno. So, paano na, kawawa na itong mga kababayan natin, mga Pilipino, try at na ginagawa alam ito. Alam ito, no? Kaya makikita nyo yung mga indicator, ano? Nandudumilat yung mga indicator. Tingnan nyo. Yes, sir. Kapag kakalaban ka, potential na kalaban ka, gagawan ka ng kaso. Yeah. Or, kung ikaw naman ay may mga dating kaso, bubuhayin nila. Kaya nga, sinasabi ko, no? 3 ang branches ng government. Executive, legislative, at saka judiciary. Ang prosecutor's office, under yan ng executive department. Okay. Diba? Ang kasuhan lang naman between executive at saka yung judiciary. So, sa executive, under yan ang Department of Justice. At isang kumpas lang yan, yung kaso mong matagal ng patay, kaya nilang buhayin. At yan, ipapail yan doon sa korte. Pag pinail kasi ang kaso sa korte, sa ayaw at sa gusto ng korte, tatanggapin nila yan. Ngayon, siyempre, ang judge, ang ano lang naman yan is yung probable cause eh. Yun lang naman ang pinagbabasihan niya eh. Yung determination ng probable cause, pagka pinail yan, within 10 days aaralin lang naman nila yan eh. Minsan, pagka-file niyan, issue kagad ng warrant eh. Ganun naman sila eh. Pag narapol sa branch yan, ano. So, hindi katakataka na kapag ito ay pinail nila sa korte, hindi katakataka na yung tumanggap niyan na korte, imposibleng walang bilin o diin dyan sa kaso na yan. Imposible. Bakit? Kasi yung mga huwes nangangarap maging justice yan. Nangangarap na ma-promote yan. Nangangarap na mapwesto dun sa mga juicy position. Ganun dyan. Kaya dito sa atin, nakakatakot, nakakadismaya yung pag-aabuso, yung paggamit sa kapangyarihan. Kasi nasa kanila lahat eh, nasa control nila. Diba? Yung hindi nga imposible yung pagpapail ng kaso doon sa isang kalaban eh. Pati yung pagbubuhay ng kaso na matagal nang tapos. Yes. Grabe. So, sir, bumalik sa akin yung sinabi doon sa CCTV na pinresent mo, na sinabi ni alias Picoy na pare, na pag ano yan, baka mamatayan. Pwedeng mamatay sa puso yan or sa sagasaan kasi hindi na lang ganun sa pagbabaril ang way ng pagpatay sa isang tao ng mga sindikato katulad, ng mga gustong mag-ano sa'yo. Doon pumasok sa isipan ko na maaari ang plano nila, ganyan, i-releasean ka ng warrant of arrest, tapos dadamputin ka, gagawa silang paraan ng kaso na non-bailable kung siserban ka ng ganun. Siyempre, makukulong ka.
Tapos, pwede nilang gawin yung sinasabi ni Picoy na pwede kang atakihin sa puso. So, hindi man niya inelaborate yun, sir. Hindi man niya inelaborate yun, paano ka naman aatakihin sa puso kung wala kang sakit sa puso, right? Tama, so, tama. i-premeditated, ano yun, you know what I mean, tutusukin ka or something, pakakainin ka ng lason o kung ano pa man, para mag-cause ng iyong pagpigil ng heart mo. 'Di ba? So, papalabasin ngayon nila is inatake ka. Remember, sir, I think yung issue kay General Bantag, yung si Zulueta, you're familiar po, na natake sa puso. Yung, nakalimutan ko lang yung eksaktong ano ni Zulueta. Basta, inatake din siya sa puso, healthy siya. So, ano yung, ano mo dun? Yung, gusto mong sabihin sa taong bayan, kasi nakakatakot na bigla ka na lang bibigyan ng atake sa puso ng gobyerno.